May Amazon na tumigil. Ito yung siguro yung in-order ni Mami online. Ang dami oh. 2 boxes. Ano mo? So, dahil nga sa panahon ngayon nakakatakot na. Si Mami gusto magsigurado. Huwag mong ipatong dyan. Nagsisigurado. Umorder ng ng panglock ng manibela ng sasakyan. At saka yung signal blocking sa susi namin. Kasi 'di ba nga yung sa Toyota remote controlled siya. Yung 'di ba may sabi na nasasagap daw yung signal nun. So para siyang box. Mamaya tingnan natin. Alam ko para siyang box tas doon mo i-store yung susi pag nasa bahay para yung signal niya nabablock. At saka yun din yung parang yung susian na yung remote control ng sasakyan na ganun. Meron din siyang parang purse kung saan mo siya ilalagay para din ma-block yung signal. Parang gano'n. Natakot talaga Pa-open ko kay kuya. Anak, hindi gano'n nag-open. Ang haba ng talim mo. Pagka merong something na delikado sa loob, di sira. Hindi ko nga alam na naisip ko rin to, pero si Mami pa yung nagkusang bumili. Sabi sa akin ng isang araw, umorder na daw siya. Tevlafi. Ano yan? Yung bakal yung sana. Yeah. So, yung panlagay sa manibela. Ba? Pang lock. Oh, wow, fancy no? Ayan yung box. Ayan. So, yan. Wow. So, yan yung box. Yun. At yan yung lalagyan ng susi. Okay. So, okay. Carbon fiber. Yun nga lang, kailangan pang hugutin kapag pipindutin yung remote pag ilalak or whatever. Ayan. Pero ang galing sana kamukha siya talaga ng Toyota. Yeah. So, si isa sila ng ng tahi parehas na may red na tahi na ganun. Kasi ito kasi yung sinasabi nila guys na yung pagka nakakita ka daw nung nag-aabang sa labas ng bahay mo tapos parang naghahanap ng signal, parang kinokopya daw nila yung signal nito para mapaandar yung sasakyan. Yung mga sasakyan kasi ngayong bago, na siya, yung kapag ka hindi mo dala yung susi, kasi di ba push button na siya. Pero pag hindi mo dala yung susi sa loob ng sasakyan, hindi siya mag-i-start. So hindi ko alam kung paano nagagawa nung sinasabi nila mga parang hacker na kokopyahin nila yung signal para magamit nila para paandarin yung sasakyan. Ngayon kung naka-enclose siya daw dito, hindi yung signal. Signal blocking na kasi siya. Yan. Ganyan. Medyo matrabaho lang kasi pag gagamitin mo, ganonin mo. Yun. Tingnan natin kung talagang tunay. So, i-press natin yung lock or unlock. Halimbawa kung lock. Ayan. So, pag pinress natin, syempre, iilaw siya, di ba? Ilagay natin sa loob nitong case. Tapos, i-press ko. Ito. Yun, nape-press siya. So, pag sinaraduhan natin, kahit di nakasarado ang case, pinress natin yung lock or unlock. Kaya nga pinipress ko. Lumalagitik, di ba? Yung mga buttons. So, walang reaction dun sa ilaw. So, tunay! Tunay. Hindi peke. Pindutin natin dito. Oop. Nakita? Yeah. So, pag sa loob siya. Daddy? Wala. Nakakatuwa kasi ito galing sa Toyota.
Ito yung binili namin ni Mami sa Amazon. Yung tahi niya, same na same eh. Ang galing eh, no? Ternong-terno talaga eh. Yan. Diba? Medyo secured na kahit ano. Dala ko ba? Yun ang problema. Tapos naiwan pala. Ah. Naiwan pala naka-open, ano? Wala rin. Wala. Yan. May ako na subukan yung ano, sa manibela. Alam ko yan ay ano din eh, yung sa manibela din yan. Yan ang gagamitin natin kay Bullet. Oh, yung isa kay Mojo. Ito. Okay. Let's see kung anong klase. Lechon yata yan ah. Tignan mo. Kung malutong ang lechon. Same lang din naman eh, pero magkaibang store ang binila niya. Wow. May styro pa. So guys, punta ako ngayon sa Garage 111 Performance. So ito yung nakita kong shop na Pinoy na mura-mura magpapalit ng gulong. So compared sa mga kasa, sa Toyota, halimbawa, nagtanong-tanong ako laki ng diferensya, kaya ayun, sa likod dala ko yung 4 na summer tires ko at ipapa-change natin. Yung ating winter tires naman yung tatanggalin natin. At hopefully may tambak doon kina Ate Venus. Ano, magkano nga ba? Sabi nila parang 100 ang pa-change ng tires. Wherein sa ibang ano, sa Toyota ay 145. Dito tayo sa Garage 111 Performance. Tingnan natin kung gaano katagal magpalit ng gulong. Kuya, ito rin pinapanood nila. Nakangat na si Bullet. Napalitan na ang mga gulong. Napalit na yung mga gulong. Balik na lang daw after 100 kilometers for retorque. Yan, kailangan natin. Ayos na, yun na rin ang ginamit na plastic eh. Yung dala ko kanina. Ito na, malinis. Diretso na ako sa school ng mga bata kasi ay sundo na. Buti na lang din at 1 PM ako na schedule dito. Ang tagal pala. Nabot akong 2 oras dito. 2,000 years later. Busy talaga. So kanina galing akong papalit ng gulong, 'di ba? Nagpapalit na ako ng summer tires dun sa malaking sasakyan. Ngayon naman, dediretso kami sa registry ni Mami. Kalalabas lang niya. Andito na siya sa bahay. So hindi ko na ikwento sa inyo, last time kasi nagpunta kami ng registry para magpa-rehistro sana. Pero dahil nga sa change ng address, in-advise kami ng registry agent na bumalik na lang kami mga a week or 2 weeks before ng move namin. Gawa ng kailangan ipabago yung lisensya, yung rehistro at yung insurance. Kailangan nagmamatch lahat ng address kasi pag napara daw ng pulis, pwedeng may problema kapag hindi nagmatch ang address ng rehistro at saka ng lisensya. Eh dahil 2 weeks bago mapadala ang bagong license card, so sabi niya balik kayo dito mga 1 week or less than 2 weeks before kayo mag-move, before ng May 1, para saka na lang niya po prosesuhin yung yung pag-change nga sa registry, pag-update, gawa ng address kasi by the time na dumating yung card sa bahay, nandun na kami sa bagong lilipatan namin na lugar. So yun, kaya nung last time na yun, ibablog ko nga sana yun eh. Pagdating namin doon, sabi sa amin, balik na lang kayo. Para isang lakad na lang, alam mo yun, isang prosesuhan lang. At wala nang problema. So yun, ngayon papunta kami doon. Kaya nagdala ako ng, dadaling ko yung, ang kailangan lang naman is lisensya, yung existing driver's license natin, yung rehistro, at saka yung pinaka-importante pag nagre-renew ng sasakyan ay ang insurance. Kasi kailangan mong ma-prove na insured yung sasakyan na nire-rehistro mo. Yun ang main requirement, Kapag hindi nakarehistro, kapag wala kang insurance, so hindi mo mare-rehistro ang sasakyan kung hindi ito insured. So kuhanin natin ang insurance. So inuna ko na yun, tumawag na ako sa renters, sa insurance namin.
At yung renters namin, kasi nakapackage yun eh, 2 sasakyan at saka yung tenancy or renters insurance nakapackage. So na-update ko na yung address sa insurance. Kaya meron na kaming bagong pink slips na tawag dito, na updated na yung address. Ayan. So ito, pakita lang natin yung lumang rehistro na may lumang address. At yan lang, kailangan pera, pambayad para sa rehistro, no? Ayan. Pero pagka nga pala lisensya, kagaya ng last time nag-renew ako ng driver's license, pag temporary resident tayo dito, mas magandang dala natin ng permit. Kasi yun, last time binalikan ko yun. Kasi gusto nilang makita yung permit. Tinitingnan nila yung permit, yung expirations, etc. etc. Gusto nila makita. So ito, para sa pagre-rehistro naman, ito lang. Yung lumang certificate of registration at saka insurance at saka lisensya nyo at saka pambayad. Yun. (6:36) na ng hapon. At dumadami pa yung tao kasi yung mga bagong labas ng mga trabaho nila diretso dito. Yun ang kagandahan dito kasi hanggang gabi sila hanggang gabi sila bukas. Hanggang alas 8 yata, no? So yun yung chance na yung mga nagtatrabaho after work makakapag-asikaso pa rin ng mga documents. Ganun lang. Anong oras na? 7:13. So ilang minuto tayo doon? Kasi marami tayong pinraso. Ang dami, oo. So, inabot tayo ng matagal-tagal. 30 minutes. Hindi na masama. Siyempre, yung unang talagang purpose namin, rehistro ng 2 sasakyan. Kasi expired na eh. Kasi expired niya yung April. So, registration ng 2 car. Tapos, Alberta Health. Na-update na yung address sa website ng Alberta. Tapos nag-renew na ako, early renewal ako ng renewal ng driver's license niya, update ng picture at saka ng address. So, ako naman update new card, update ng address din. At saka yun, oo. At ganun new picture. At ganun lang. Magkano? 270 na kagad yung nawaldas namin. Magkano yun? Sa Philippine peso ay nasa kulang-kulang 10,000. Ganun kabigat ang gastusin sa renewal ng sasakyan. Tapos dito, kung ilan sasakyan mo, sabay-sabay mo re-rehistrohin kasi hindi siya nakadepende sa plaka eh. Nakadepende siya sa apelyido mo, kung anong letter, ganung buwan, parang ganun. Ako kasi month of April eh. Hindi ko rin alam kung paano lang ginagawa. Basta sabi April daw tayo eh. Kaya kung ilan man ang sasakyan mo, kung 10 man ang sasakyan mo, basta ako, tuwing April, ganun yung rehistro ko. So, lagi ako magre-rehistro tuwing April. So, saktong-sakto naman nalilipat kami ng May. Kaya, inasikaso namin siya bandang dulo na ng April. Kasi pag ipinadala yung bagong card, kailangan doon na sa bagong address. So, kailangan, sure kami na nandun na kami sa bagong address. Kaya, bandang dulo ng April na kami. Dapat noon pa kami magre-rehistro. Kaso, in-advise nila kami na bumalik na lang pag bandang dulo na ng April. Para pag pinadala yung mga bagong cards, updated lahat ng address, nandun na kami sa bagong address. Yan ang mga hassle ng pag-change ng address. So pag next year, nag-change na naman kami, gano'n na naman ang hassle na buti namin. Wala tayong magagawa. Okay? So at least dito, napaka-smooth ng mga transaction, napakalinaw ng mga paliwanag at sobrang mabilis. Hindi na kami pumila ng matagal. Ilang minuto lang kami naghintay, siguro mga 10 minutes lang dito, bago tayo na-entertain. Wala pang 10 minutes, no? And ano pa yun, after work pa. So expected mo na talaga yung mga tao, bubuhos na, magdadatingan na kasi after work, diretsuhan sila sa pag-aasikaso, di ba? Yun ang kagandahan dito. Yun, at uwi muna kami. At yun lang sa vlog na to. God bless, take care, see you on the next vlog. Bye!